At sa ating mga balita, isa pang petisyon ang iniharap sa Supreme Court na humihiling na i-reconsider ang ruling na nagbabasura sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang letter petition ay isinumite ng halos 100 individual kay Chief Justice Alexander Gesmundo. Ayon sa mga petitioners, kung ikukonsidera ng Supreme Court ang kanilang apela, mahalaga na isa publiko daw ang oral arguments tungkol sa nasabing usapin. Nainiwala ang grupo na sa pamagitan ng hakbang ay maliliwanagan ang mamaestrado na bawiin ang naunang desisyon na ibasura ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara. Nauna nang nagharap ng motion for reconsideration ang mababang kapulungan ng Kongreso na humihiling din sa Supreme Court na payagan ng Kamara na ituloy ang paglilitis impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. At sa kaugnay na balita, merong report si Boy Gonzales. Ito nga, Vice President Sara Duterte pinagkokomento ng Supreme Court sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Idatay mo ang balita, RH29, Boy Gonzales. Boy. Kaya lakay Deo inatasan ng Supreme Court ang bank ngayong araw sina Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kapetitioner na magsumite ng komento sa loob ng 10 araw mula sa pagkakatanggap ng abiso at kaugnay ng motion for reconsideration na inahin ng mababang kapulungan hinggil sa pagbasura ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Samantala, pinagkukomento rin ng Korte Suprema ang ilang individual na sinampa ng indirect contempt dahil sa pagkomento laban sa Korte Suprema. Ito kaugnay sa naging desisyon ng AC na ideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang impeachment trial kay VP Sara. Lagay noong nakalipas na linggo ng petisyon si Atty. Ferdinand Topacio laban kay Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon, para sa indirect contempt, habang sina Atty. Mark Christopher Tolentino at Atty. Rolex Sublico naman ang nag-ain na laban kina Akbayan na party list representative, Percy Sandanya at political analyst na si Professor Richard Darian. Ayon sa EC, may 10 araw ang mga ito para magkomento sa petisyong inahin laban sa kanila. Tinawag ni Gadon na tuta ng mga Duterte ang katas sa hukuman na particular si Chief Justice Alexander Gesmundo. At yan yung pinaka-latest sa lakay. At isa pa lakay itong isa Facebook page naman ni Ed Darian ang naging dahilan ng kanyang paghain ng indirect contempt laban sa kanya matapos sabihin na 13 mula sa 15 maestrado ang appointee ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang sinampan din na si Sandanya matapos tawaging Supreme Cuddler ang Korte Suprema. Ito si Boy Gonzales para sa Lisares, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ako, mainit pa rin issue yan. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa Supreme Court.